Kumpirmado mula sa Office of the Ombudsman na hindi na maaaring maging state witness ang mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Diskaya matapos umanong tumangging makipagtulungan sa investigasyon kaugnay sa flood control anomaly sa Bulacan. Ayon kay Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano, itinuturing na ngayong hostile witness ang mag-asawang Diskaya at maaari silang sampahan ng kasong malversation of public funds, falsification of public documents at iba pang kaukulang paglabag. Yes, the wheels of justice will turn on the Diskayas if they refuse to cooperate. Tignan na lang ho natin kung hindi pa rin sila magko-cooperate kung nakakulong na sila. Yung pagtalikod nila sa gobyerno at yung refusal nila na mag-cooperate ay sa tingin ho natin part ng strategy nila na makakuha pa din ng something dahil siguro, sa tingin nila, napaka-importante ang mga statements na hinahawakan nila. But again, tignan na lang ho natin kung hindi pa rin sila mag-cooperate, kung gumulong na po yung ating proseso dito sa Office ng Ombudsman. Paliwanag ni Clavano, ang proteksyong ibinigay noon sa mag-asawa ay dahil sa kanilang aplikasyon bilang state witness. Ngunit dahil sa kanilang desisyon na hindi makipagtulungan, otomatikong babawiin ang nasabing proteksyon. Dagdag pa ng Ombudsman, malinaw umano ang mga ebidensyang nag-uugnay sa Ghost Project sa Bulacan. Ngunit patuloy pa rin ang mas malalim na investigasyon upang tukuyin ng iba pang sangkot, kabilang umano ang ilang opisyal mula sa Kongreso, partikular sa Appropriation Committee. Si Yusek Bernardo, gusto natin siyang kausapin din dito dahil ibang legal theory naman po ang tinitignan natin para doon sa ating yung mga above the salary grade of the district engineer, di ba? Napakaklaro po na pag yung yung Ghost Project na nasa Bulacan lang ang pinapag-usapan, madali po talagang hanapin yung evidence dahil yung completion documents, nagsacertify po kasi ang DPWH na kompleto na isang project pero meron ding report na walang nagawa doon sa site na yon. It's an open and shut case. But the legal theory tends to change when you're talking about including the proponents at such a large scale dahil marami, alam naman ho natin at lumalabas po talaga sa mga statements and testimonies ng mga witnesses natin at ibang respondents na it is a systematic thing in Congress dahil sa unprogrammed funds, dahil sa NEP. So it's a completely different legal theory that we have to pursue para ma-prove natin yung systematic approach ng Congress pagdating dito. And we can assume that at the heart of it is the Appropriations Committee. Tiniyak naman ng tanggapan na hindi titigil ang Ombudsman sa pag-usig sa mga responsable at pananagutin ang mapapatunayang sangkot sa naturang anomalya. Para sa Road News Arangkada, ako si Bobby Patriarca, nag-uulat.